Huwag na nating guluhin sa GC kasi naguguluhan yung iba, 'no? At, ang commitment ko po sa inyo, kahit gaano po ito kahirap at kapagod, ay, commitment ko po sa Panginoon, hindi sa inyo. Amen. Kaya, lagi natin tatandaan, yun ho yung ating puso. Okay. So, bago tayo makinig ng mensahe, ay, nais kong ipabatid sa inyo na Biyernes meron na ulit tayong discipleship sapagkat, nung nakaraang Biyernes ay Holy Week, 'no, may mga mahahalagang gawain. Pero ito ay dire-diretso na naman po tayo sa ating gawain. Tapos 'pag nakumpleto na ho tayo, tsaka natin pag-usapan ang mga bagay-bagay. At, mahirap din hong mag-demands, sa isang tao na ano, medyo kinakailangan kasi i-di-divide natin mga oras. Antayin niyo lang na maisakatuparan ang lahat ng bagay bago ho tayo makapag-concentrate talaga ng mabuti. Pero hindi naman natin aalisin yung concentration natin sa gawain natin dito sa Kabuyaw. Basta nandiyan kayo, kahit hindi makadalo yung iba sa inyo, 'no, lalo na nung nakaraang linggo, 'no, ay, tinutuloy pa rin natin ang gawain. Amen. Kahit maraming absent nung nakaraang linggo, 4 din yata nung nakaraang linggo ang dumulo. Ay, dahil sa mga ilang kadahilanan. Kasi 'pag bago talagang tayo ang isang gawain, nagpa-pioneering, ganyan talaga ang hirap. Parang mag-asawa na nagpakasal at nagsama, maraming period of adjustment. Kung minsan nga 7 taon ang lumipas bago sila nakapag-adjust. At, yun din po tayo bilang mga mananampalataya. Pero tandaan niyo, mga kapatid, kung yun ang panawagan sa akin ng Diyos, aalagaan ko kayo. Amen. Basta paalaga kayo at huwag lang kayong, ah, pasaway at, tuloy-tuloy po yung ating gawain. Kaya ito pong mga taga, Barandal, bagamat mahirap din sa kanila, katulad ngayon, buhol-buhol na naman ang aking schedule. After ho nito, meron pong gawain sa isang pulis na namatay po yung kanyang anak. Kaya hindi ho po puwede, kung puwede nga lang hatiin yung katawan ko, eh, hahatiin po natin. Kaya lang, nilalagay natin sa tamang schedule. Amen? Bago ako magpapahinga, ng aking katawan. Kasi, may edad na rin ako. Hindi na tayo katulad nung bata pa na on the go. Amen. Pero on the go pa rin naman at, napapanatili natin. Basta nandiyan kayo, masaya ako. Ang mahirap ay, si Tianglita na lang ang wala. Nasaan si Brother Boy? Sabay. So, sana mga kapatid, ingat-ingatan din natin yung mga salitang binibitaw natin kasi lumilikha talaga ng gulo yun, eh. Kaya napansin niyo po hindi ako nakikisali. Nakikisali lang ako kapag medyo, ah, may mga malalabos sa usapan, ninyo. Kasi mas mas maraming salita, maraming kasalanan. Mas kaunting salita, kaunting kasalanan. 'Pag walang salita, walang kasalanan, walang nagagawang kasalanan. Kaya, ang huwag kayong mag-alala, pinangako naman hindi ko ipinangako sa inyo ang pagmamahal nito, ipinangako ko sa Diyos ito. Sa Diyos ako mananagot, sa lahat hindi ako mananagot sa inyo. Amen. Kaya, ah, magpakabait. Amen. Okey ba kayo? Ayan, okey na okey ako, ha? Amen. Okey, so ngayon po dahil po ngayon ay Resurrection Day at hindi tayo sumusunod sa uso, 'no, sa tradisyon, madaling araw bumabangon pagkatapos ng gagawain. Hindi po, kasi bakit? Hindi naman taon-taon namamatay ang Diyos. Yan ang ating pakatatandaan, ano? Hindi, taon-taon ay ano ngayon nga malaki na ang pagbabago, eh. Doon sa pinunta namin sa Batangas, sa retreat, dahil retreat po ng buong CWCC. Wala namang nagpapasyon. 'Pag Huwebes Santo merong mga nagpapasyon. Alam niyo yung pasyon? Ang unang letra'y Asunsyon.
ere na may resurrection, nang si Judas ay madulas, na 7 balbas ang nalaga. No? Hindi na tayo gano'n, hindi na siya gano'n kauso. Hindi unlike noon, bago magmahal na araw, marami tayong nakikitang prosesyon, nagpapahirap sa katawan, ipinapako ang katawan sa krus. Hindi niyo po ba napansin? Malaki na ho ang pagbabago ng panahon. Amen? Kaya ngayon pong hapong ito, ating tatalakayin yung the believer's future, yung resurrection body. No, yung pagkabuhay na muli ng katawan ng mga mananampalataya. Kasi alam na natin na nabuhay muli ang ating Panginoon, pero dapat nating maintindihan kaya nabuhay ang ating Panginoon upang tiyakin at garantiyahan na tayong lahat na kay Kristo at may kaugnayan kay Kristo ay muling mabubuhay. Yun ang pangako ng Diyos. No, tingnan mo ang iyong katabi at sabihin mo may pag-asa ka pa. No, may pag-asa ka pa no sa buhay. At ang ating pong text ay kukunin po natin sa Romans chapter 8 verse 18 hanggang 23. Para sa akin, ang mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi mayahambing sa napakagandang kalagayan na mapapasa atin balang araw. Naroon po kasi yung laptop ko. Nakalimutan ko yung tablet. Maging ang buong nilikha ay sabik na naghihintay na ihayag ng Diyos ang mga anak niya sapagkat ang lahat ng nilikha ng Diyos ay hindi nakaabot sa layuning para sa kanila. Pasinin po natin yung salitang ito, no? Sapagkat ang lahat ng nilikha ng Diyos. Sino yung nilikha ng Diyos? Yung tao. Lahat ng tao nilikha ng Diyos. Pero hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Bakit? Hindi nakaabot sa layuning para sa kanila. Nangyari ito hindi dahil sa gusto nila, kundi dahil ito ang gusto ng Diyos. Pero may pag-asa pa. Next, dahil palalayain din niya ang buong nilikha mula sa kabulukang umaalipin dito. At makakasama rin sa napakagandang kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon ang buong nilikha ay naghihirap at dumaraing tulad ng isang babaeng mga anak. 23, at hindi lamang ang buong nilikha, kundi pati tayong mga tumanggap ng banal na Espiritu na siyang unang kaloob ng Diyos ay dumaraing din habang naghihintay tayo na matubos ang ating mga katawan at mahayag ang ganap na katayuan natin bilang mga anak ng Diyos. Manalangin po muna tayo. Aming Ama, samahan niyo po kami sa aming pag-aaral at hayaan mo na mga salitang ito ay mangusap sa aming mga puso at magpatibay at magpatatag ng aming pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya po namin ay hindi ho mula sa aming emosyon, kundi ang pananampalataya namin ay nanggagaling sa pakikinig namin sa iyong mga salita. At salamat po, nasasamahan niyo po kami sa aming pag-aaral at patuloy na bubuksan ang puso at isipan ng bawat makakapakinig upang ang mga salitang ito ay magpahayag ng pag-asa sa kanila na nawawala ng pag-asa. Salamat po, Panginoon, at ibinibigay po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at kalawalatian sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na nabubuhay at nag-aari magpasawalang hanggan. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. So makikita po natin, mga kapatid, no? Noong nabuhay ang ating Panginoon, tiniyak ng Diyos na ang mga nakay Kristo ay mabubuhay din. Amen. Ginarantiyahan ng Diyos yung buhay na yan noong siya po ay muling nabuhay. Kung hindi muling nabuhay ang ating Panginoon, walang kwento ng kanyang muling pagkabuhay. Walang gamit yung ating gawain. Yung pagtitipon-tipon ng mga tao para sumamba at magbigay karangalan sa Diyos. Walang gamit yon. Walang kabuluhan yon kung hindi siya nabuhay. Pero salamat, sa ikatlong araw, tinupad ng Diyos sa kanyang pangako, on the third day, I will rose again. At dahil doon po, mga kapatid, nagkaroon ng katiyakan at ginarantiyahan ng Diyos ang ating muling pagkabuhay. Tingnan mo natin, mga kapatid, ang outline ng Romans chapter 8. Makita ho natin sa Romans chapter 1, pag binasa niyo po yung aklat ng Roma, ang
ang tumatakbong tema ho niyan mga kapatid ay ipahayag ang katuwiran ng Diyos. Ipahayag yung katuwiran ng Diyos, no? Ipakita o ipakilala o ituro yung katuwiran po ng Diyos. Kaya pag binasa niyo po yung aklat ng Romans, mga kapatid, pag binasa niyo yun, ang ipinapakita doon yung kanyang katuwiran. Naunawaan, no, na itinuturo doon po sa Romans chapter 8. Makita ho natin sa Roman numeral number 1, siyempre, nagbigay siya ng mga introduction. Mga bagay na panimula mula sa chapter 1 hanggang sa verses 1 hanggang 17. Makikita ho natin yung mga panimula, no, yung mga panimula na kapahayagan ng mga bagay na sinasabi. Pag tinignan niyo yung Romans chapter 1, makita niyo doon introductory matters po 'yon. Understood? Naunawaan? No? Pangalawa ay ipinakita dito yung katuwiran ng Diyos na itinuro sa condemnation. Alam niyo yung condemnation? Yung condemnation, ito po yung pag-uusig. No? Pero hindi ito yung pag-uusig na born again ka pa naman, ganyan ugali mo. Hindi ganoon. Ang ibig sabihin ng condemnation, ang isang tao wala na sa ilalim ng kahatulan simula nung siya ay naging anak ng Diyos. Huwag mo nang isipin na kapag ikaw ay namatay, no? Ikaw ay pupunta sa impyerno. No, wala ka na sa ilalim ng kahatulan. Sabi ng verse 1 ng Romans chapter 8, wala po yan dyan. Ngayon ko lang naalala, ang na kay Kristo ay wala na sa ilalim ng kahatulan. Kaya wag mo nang hatulan ang iyong sarili. Ako ba ay ligtas pa o hindi na? Lalo na pag nagkakamali tayo, may confusion sa ating kaligtasan. Ligtas pa kaya ako? No? Yun ang isa sa mga bagay na kinakailangan malinaw po at maliwanag. Kaya ipinayag ng Diyos yung kanyang katuwiran sa condemnation mula sa chapter 1, verse 18 hanggang chapter 3, verse 20. No? Kaya pag binasa niyo po yung chapter 3 hanggang 20, ipinapakita po doon yung kapahayagan ng katuwiran ng Diyos sa condemnation, sa kahatulan. Wala ka na sa ilalim ng kahatulan. Sabi mo sa iyong katabi, wala ka nang, no? Wala ka na sa ilalim ng kahatulan. Huwag mo nang hatulan ang iyong sarili. Amen. Kung hatulan ka man ng tao, huwag mong pakikinggan yung kanyang hatol. Hanggang lupa lang yun. Ang pinakamahirap kung ikaw ay nasa ilalim ng kahatulan ng Diyos. Amen? Yung hatol ng tao, hanggang lupa lamang yun. Napakasakit ng tanggapin yun, pero hanggang lupa lamang yun. Walang kapangyarihan yun. Amen. Kaya mapapansin niyo po, mga kapatid, wala ka na sa ilalim ng kahatulan simula nung makilala mo ang ating Panginoon. Kasi pinawalang sala ka na ng Diyos. Amen? Matuwid ka na sa harapan ng Panginoon. Basahin niyo yan, chapter 1 hanggang chapter 3 verse 20. Makikita niyo po dyan yung ipinahayag na katuwiran ng Diyos sa kahatulan. Amen? Pangatlo, mga kapatid, yung katuwiran ng Diyos na ipinahayag o itinuro sa aral po ng justification. O, naalala niyo yung justification. Anong ibig sabihin ng justification? Anybody? Absent na naman kayo eh. Anong ibig sabihin ng justification? Sa Tagalog. Tagalogin na lang natin. Pagpapawalang sala. No? Yun ang justification. At ang tanging batayan para ikaw ay mapawalang sala, ang tanging batayan lamang, the only condition is by faith. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Pag sinabing justification, sino sa inyo ang naka-witness na sa loob ng korte? O, hindi nyo na-witness. O, sige, napanood nyo yung pelikulang Hukom Bitay ni Eddie Garcia. Hindi rin, ang babait nyo talaga. Hindi na kayo nanonood. Panoorin nyo yung pelikula ng Hukom Bitay, lahat ng mga judges. Sa loob ng korte, ang tanging may karapatan lamang para patawarin ang kasalanan ng nagkasala ay tinatawag na hukom. No, yung judge. Siya lamang dadaan sa paglilitis
pakikinggan ang bawat panig, no? Ang panig ng kabila at ang panig ng kabila. Pagkatapos ang gagawin ng judge ay pagtatagpuin yung mga sinasabi ng saksi o yung witness. Pagkatapos, sa huli-huling paghatol, ang gagawin ng judge, sasabihin, kung ikaw ay walang kasalanan, gaganunin yung tinatawag na yung bato na may martilyo, pupukpukin yon. Pagkatapos pupukpukin, sabing ganon, ipinag-uutos na ang taong ito ay alisin sa kulungan dahil siya ay pinatawad na sa kanyang mga kasalanan. Amen. Meron bang say yung tao, hindi! Nagkasala yun! Ikulong yan! Parusahan yan! Kahit anong sabihin niya, kapag sinabi na ng hukom, wala siyang kasalanan, ituturing siyang walang kasalanan. At ganyan ang ginawa ng Diyos sa atin sa pagpapawalang sala. Ipinahayag ng Diyos na tayo'y walang kasalanan. Bakit? Kasi yung katuwiran ng Diyos, ipinahayag sa tinatawag na pagpapawalang sala, justification. Nakita ko sila, Maricela. Nandiyan. Naunawaan niyo po ba mga kapatid? Nakita niyo? No? Makikita ko natin yan sa chapter 3 hanggang verse 21 at chapter 5 hanggang verse 21. Nandun po yung katuwiran ng Diyos na itinuro sa justification. Pang-apat, mga kapatid, yung katuwiran ng Diyos na itinuro sa tinatawag na aralin ng sanctification. Ano ang pagkaunawa ninyo sa kabanalan, Sister Melinda? Pag sinabing banal, anong pagkaunawa nyo? Wala pong kasalanan. Yun ang pagkaunawa. Si Sister Mercy. Alamin natin, survey tayo. Kasi marami pong mga maling haka-haka sa kabanalan. Okay? Tiyaglita. Pinatawad na ng Diyos. Okay. Si Tatay Sandy. Sa iyong pangunawa, Tatay Sandy, pag sinabing kabanalan, anong ibig sabihin nun? Para sa'yo? Walang maling sagot, ha? Laksan nyo ang inyong mga loob. Ano po, Tatay? Anong pagkaunawa nyo sa salitang holiness? Hindi nagkakasala, ano? Hindi sa inyo? Okay. So mapapansin niyo po mga kapatid, maging po sa salitang sanctification, itinuro po sa chapter 6 hanggang 8, ang isipan natin, pag sanctification, banal na tao. Amen? Yung merong, ano yung nilalagay sa babae? Corona ba yung nilalagay? Yung tela? Yung tela pag nagsisimba, yung belo. Yung belo, pag nilalagay ng babae sa kanyang ulot, pagkatapos papasok sa simbahan, ang tawag ng iba doon, wow, banal na banal. Di ba? Yung pari, tinatawag ng ibang tao na banal. Yung pastor, tinatawag ng ibang tao na banal na banal. Lahat ng mga relihiyosong activities, ang tingin ng tao, banal na banal. Sapagkat ginagawa nila ang mga bagay na panreliyoso. Pero ang tanong, hindi ba sila nagkakamali? Hindi ba sila nagkakasala? Nagkakasala sila. Kaya dito, no, yung katuwiran ng Diyos, itinuro o ipinahayag sa aralin po ng sanctification. At yun po yung ating pag-aaralan sa hapong ito. No? Kung paanong naging matuwid ang isang tao, hindi dahil sa kanyang sariling katuwiran, kundi dahil sa katuwiran ng Diyos na ipinahayag sa sanctification. Lagi natin tatandaan, hindi katwiran natin ang magpapabanal sa atin. Ang magpapabanal sa atin ay yung katuwiran ng Diyos na inilagay sa buhay natin.
Amen. Pero yung verse 18 hanggang verse 23 ang ating pag-aaralan. Wala kasi sa akin yung laptop ko eh. Ngayon, tingnan po natin mga kapatid sa 1 Corinthians chapter 15. But now Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who are asleep. Pansinin nyo, yung salitang first fruits. For since by a man came death, by a man also came the resurrection of the dead. Kung paano daw ang isang tao, pumasok ang kamatayan, sa pamamagitan din ng isang tao, ay magkakaroon ng buhay, muling pagkabuhay ng mga patay. 22. For as in Adam all die, lahat ng tao na may kaugnayan kay Adan. Sino yung tao na may kaugnayan kay Adan? Tayo yun. Lahat ay mamamatay. Lahat. Mayaman, mahirap, gwapo, pangit, mababa, pandak, mataas, maputi, maitim. No? Ikaw man ay negro, ikaw man ay puti, Amerikano, ikaw man ay Pilipino. Lahat ng tao ay mamamatay. Dahil sa kanyang kaugnayan kay Adan. So also in Christ, all will be made alive. Pero dahil sa kaugnayan niya kay Kristo, mga kapatid, siya ay muling bubuhay. Bubuhayin siyang muli dahil sa kanyang kaugnayan kay Kristo. Noon, dahil sa ating kaugnayan kay Adan, lahat ng tao ay mamamatay. Pero pag nagkaroon tayo ng ugnayan kay Kristo, lahat ng tao, all, nakita niyo yung all? Lahat ng tao, mga kapatid, ay magkakaroon ng buhay. But each in his own order. Pero nasa order ang lahat ng bagay. Ano yung order? Sa loob ng tahanan, ano ang tamang order sa loob ng tahanan? Sige nga, tatay, nanay, pagkatapos ay mga anak. Yung mga anak nga, may order din. Ano yung order? Panganay, tapos pangalawa, pangatlo, kung apat ang anak mo, yung pang-apat ay tinatawag na bunso, youngest. Amen. Ganun din. Ganun din sa muling pagkabuhay. No? Each in his own order. Meron ding tamang order. Anong order? Si Kristo muna, ang unang bunga. Pagkatapos ni Kristo, no? Silang mga na kay Kristo. Silang lahat na may kaugnayan kay Kristo. Sino yung may kaugnayan kay Kristo? Anong tawag sa kanila? Christian. Yes, tama si Changlita, Christian o kaya mananampalataya. After that, those who are Christ, lahat ng may kaugnayan Kristo at His coming, next, ngayon si Kristo ay binangon mula sa mga patay. Siya ang naging unang bunga nila ng mga namatay. Yamangang sa pamamagitan ng tao, ang kamatayan ay dumating, sa pamamagitan din ng isang tao ay dumating ang muling pagkabuhay sa mga patay. Kung paano kay Adan ang lahat ng namatay, gayon din naman kay Kristo lahat ay bubuhayin. Ngunit, ang bawat tao may kanya-kanyang pagkakasunod. Amen. Si Kristo ang unang bunga, pagkatapos sila na mga kay Kristo sa kanyang pagdating. Naintindihan niyo po ba mga kapatid ang mga bagay na yan? Kaya ho, yung pong pagkabuhay na muli ni Kristo ay tumiyak at nagbigay ng garantiya ng lahat ng sumasampalataya kay Kristo muling bubuhayin ng Diyos. Di ba kayo natutuwa niyan? Ano yung pinapakita niyan? May pag-asa ka sa buhay. Amen? Tingin lang, parang wala kang ng pag-asa. Pero sa Diyos, laging may pag-asa. Amen. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, huwag ka malungkot. Sabihin mo sa iyong katabi, dapat huwag ka malungkot. Matuwa ka. Alam nyo, ito ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay natin. Kahit makasalanan tayo, may garantiya na kapag tayo ay nasa Panginoon, may pag-asa tayo. Sa daigdig, naku, ang tingin sa atin mga tao mababa. Pero sa mata ng Diyos, tayo ang pinakamayamang nilikha ng Diyos sapagkat tayo may pag-asa. Aanin ng tao ang kayamanan niya kung wala siya sa Panginoon. Baliwala rin, mapapahamak din ang kanyang kaluluwa.
Gusto niyo po bang mapahamak ang inyong kaluluwa? Ayaw niyo. Sinong gustong pumasok sa langit? Nasa kamay. Ano ang solusyon para makapasok sa langit? Kailangan magkaroon ka ng ugnayan kay Kristo. Sino ang namatay sa krus ng Kalbaryo? Si Jesus Christ. Kaya kinakailangan magkaroon ka ng puwad ng kaugnayan sa Kanya. Kaya ito po tatakbo yung ating pong laman ng ating sermon, no? Ang pagparito ng muling pagkabuhay ng katawan ng mga mananampalataya. Yun po ang Tagalog nun. Ang pagparito, kasi hindi natin po pwede Tagalogin dito. Mamamali na yung grammar natin. Kaya dito natin umpisa ng pagparito ng muling pagkabuhay ng katawan ng mga mananampalataya. Amen? So titingnan natin yung problema, titingnan natin yung power, titingnan natin yung permanency, titingnan natin yung physicality, titingnan natin yung picnic, titingnan natin yung postponement, at yung tinatawag na pedigree. Una, na pag-aaralan po natin ay yung problema. Ano ang problema? Ito, tingnan niyo po mga kapatid, ang problema. Bakit po may muling pagkabuhay ng katawan? Ano ba naging problema? Bakit may pangako ng muling pagkabuhay ng katawan? Sabi gano'n ng 23, at hindi lamang ang buong nilikha, kundi pati tayong mga tumanggap ng banal na Espiritu na siyang unang kaloob ng Diyos ay ano? Dumaraing. Dumaraing. Alam niyo po ba yung dumaraing sa English? Groaning. Alam niyo po ba yung groaning? Nagkapigsa na kayo? Sino nagkapigsa na? Oh, yeah. Sister Mercy, Changlita. Anong nararamdaman nyo kapag may pigsa kayo? Masakit. Dumaraing kayo. Oh, hirap lumakad. Kinakailangan paputukin mo yun. Kasi kapag hindi mo pinaputok yun, babalik at babalik yun. Napakasakit nun. Yun ang ibig sabihin ng groaning. Yun ang ibig sabihin dumaraing. Amen. Ano pa? Saan pa kayo nakakita ng dumaraing? Yung mga taong may cancer, nakakaranas ng pain. Groaning po yun. Grabe po yung groaning nun. May kakilala ba kayong mga ganon? Na dumaraing sa pain? Si Mrs. Dumaraing po sa pain yun. Grabe. Yun ang ibig sabihin ng groaning. Dumaraing din habang nag-iitay tayo na matubos ang ating mga katawan at mahayag ang ganap na katayuan natin bilang mga anak ng Diyos. Amen. Forward. So, sabi ni Dr. Thomas Constable, we groan, we feel the pains associated with mortality. No, dumaraing tayo sapagkat nararamdaman natin ang lahat ng hirap na may kinalaman sa pagiging tao natin. Ano lang to, request. Kurutin mo nga katabi mo. Ayaw mo. Ba't ayaw mo kurutin? Masakit. Paluin mo. No? Hampasin mo. Suntukin mo. No, yun ang ibig sabihin. No? Dumaraing tayo sapagkat nararamdaman natin yung mga hirap na may kinalaman sa pagiging tao natin. Amen. Kaya kung ikaw ay dumaraing, no, nararamdaman mo yung hirap, ang ibig sabihin nun, tao ka. Salamat. Dahil nakakaramdam ka ng daing. Kasi kung hindi ka dumaraing, hindi ka tao. Naintindihan po ba natin yun? No? Kaya, ano yung pagiging tao natin? Yung ating physical limitation? Meron tayong limitasyon physically. No? Sa ngayon, mainit tayo. Mukha tayong mga spiritual. Pero kapag wala tayo sa mood, no, at mababa yung ating spiritual life, minsan tamad tayo. Ayoko makadalo. O kaya kapag galit kayo sa pastor, ayaw niyong dumalo. O kaya may kagalit kayo sa bawat isa, parang nahirapan kayong dumalo. Amen? Ganun ang ibig sabihin po nun. Bakit? Kasi meron tayong physical limitation. Nagkakasakit. Nagkasakit na ba kayo? Nagkasakit na ba kayo? Hirap niyan. And the increasing disability that accompanies advancing age. Tumatanda tayo. Nakita niyo na po ba yung itsura niyo nung 16 years old kayo? Ha? Kumuha kayo ng picture nung 16 years old kayo. Ikumpara niyo ngayon yung picture niyo.
Ngayong ilang taon na ka na, nanay ano? 64. Ikumpara mo. Malaking pagbabago? Kayo Sister Mercy, kayo Changlita. Amen. At napansin niyo po ba mga kapatid, hindi tayo pabuti. Hindi tayo pabuti. Pag nagkakasakit ka, dumating ka na ng 40, unti-unti, mararamdaman mo na yung mga sakit dahil inabuso mo yung katawan mo noong bata ka pa. Kaya sabihin sa katabi, ngayong matanda ka na. Sabihin sa katabi, ngayong matanda ka na, alagaan mo na katawan mo. Huwag mo nang abusuhin yan. Masyado nang abusado yan eh. Kaya hindi pa huli. May pag-asa pa. Basta wag niyong abusuhin ngayon, tumanda na kayo. Ako, abusado na talaga ako sa katawan ko. Kaya lang wala akong mapili, wala akong choice eh. Trabaho ko to bilang pastor. Amen. Pagod na ako sa pagsasalita. Ilang salita na yung ginawa ko kanina, simula pa kaninang umaga. At pagdating ng hapon, minsan hirap na ako magsalita. Kaya lang walang papalit sa akin eh. Walang maaring tumulong sa akin sa mga ganitong mga bagay. Amen? Dahil wala akong choice. Pero handa akong mamatay, mga kapatid, na naglilingkod sa Panginoon. Kung mamatay man ako, mga kapatid, so be it. Naunawaan po ba natin yun? At least, yung buhay na ito, ipinaglingkod ko sa Diyos. At hindi sa diablo. Dahil kung hindi ka sa Diyos maglilingkod, sino ang gusto mo paglingkuran? Ha? No? Naunawaan po ba natin yun? Tingnan nyo, yung groaning, kinakailangan magpakahirap ka ng husto. Husto para makakain. Oh, madali ba ang kumain? Madaling kumain kung may pagkain. Eh paano kung walang pagkain? Hahanapin mo pa. Mangungutang ka pa kung wala kang hanap buhay. Ganyan po ang naging bunga ng kasalanan dahil sa original sin na tinatawag. Noong sumuway ang unang magulang natin, nadamay tayo sa kanilang kasalanan na tinatawag na original sin. At dahil sa original sin, no, lahat ng bagay ay mararanasan natin, lalo na yung tinatawag na daraing sa gara. Hanggang sa bumalik ka sa lupa na iyong pinagmulan. Dahil sa lupa ka nagmula, sa lupa ka rin babalik. Nakita niyo yung buhay? Ang buhay, amoy lupa. Napansin niyo? Ba't kinakailangan maglagay ka ng pabango sa katawan? Ba't kinakailangan magpabango ka? Kasi yung pawis mo, hindi na magandang amoy eh. Lalo na pag dumarating ang hapon, amoy galunggong ka na, amoy isda ka na. Naintindihan po ba natin yun? Bakit po? Sapagkat dahil sa lupa ka nagmula, sa lupa ka rin babalik. Yan ang problema ho natin. Ang problema ho natin, ang buhay sa daigdig, hindi madali. Napakahirap. Bakit? Lalo na pag nagkakaedad tayo, pagtugtong ng 40, tataas na yung dugo natin, magme-maintenance na tayo, tumataas ang kolesterol, tumataas ang uric acid. Amen? Kaya, yan ang problema natin. Next. So makikita ho natin, sabi ng 2 Corinthians 4:16, yan ang dahilan kung bakit hindi kami pinanghina ng loob. Kahit na unti-unting humihina ang aming katawan. Yan ang realidad. Naintindihan po ba natin? Problema natin yan. Patuloy namang lumalakas ang aming espiritu. Pero, yung katawan natin, hindi bumabalanse sa gusto ng espiritu. Pag nagbabasketball na ako isip na lang yung mabilis, pero yung katawan, mabagal na. Hindi na ako katulad dun dati na bata pa. Laki ng pagbabago ngayon, magsi-16 na ako sa July. Biruin mo, magsi-senior citizen na rin akong katulad ninyo at maraming benefits. Pero kahit maraming benefits, hindi mo minsan ma-enjoy. Bakit po? Kasi lahat ng benefits na yon pumupunta lang sa pagkakasakit. Pumupunta lang sa doktor, pumupunta lang sa pagbili mo ng gamot. Naunawaan niyo po ba? Ganun ang buhay. Yan ang problema ho natin. No? Yan ang
pagkabuhay na muli ng katawan ng mga mananampalataya. Ano ang problema natin? Ang problema natin, hindi matapos-tapos ang hirap natin. Gagaling tayo ngayon, pero bukas, magkakasakit na naman tayo. Amen? Ngayon, magaan ang katawan ko. Kanina, sakit ng ulo ko talaga. Grabe ang sakit ng ulo ko. Nangangaral ako kaninang umaga sa pulpito, pero yung tingin ko sa mga tao, blurred. Kasi ang sakit ng ulo ko talaga. Ayaw ko naman uminom ng gamot. Gusto ko, kusa siyang mawala para hindi siya masanay na umiinom ng gamot. Kasi sakit lang naman ng ulo yan eh. At least alam mo may ulo ka. Kaya sumakit. Eh kung hindi sumakit, hindi mo alam na may ulo ko eh. Tawa Sister Linda. Tama yun? Amen? Kaya mapapansin niyo po mga kapatid, yan ang problema natin. Next, meron pa ba? Tingnan niyo po sa panahon ni Jesus, meron pong isang lalaki na 38 years may sakit. 38 years. Amen. Sister, nagkakasakit ka na ba? Ilang taon na ang sakit mo? High blood, pero hindi 38 years. Sister Mercy, kakasakit ka na rin? Saglit lang. Pero wala ka pa sakit ng 38 years. Si Changlita, si Tatay Sunday, 38 years. No? Wala sa lolo ko yan. Amen? Yun, itong lalaking ito, mga kapatid, nababasahin natin, 38 years, pinahihirapan siya ng kanyang sakit. Kaya nung dumating ang Panginoon, nagkaroon siya, mga kapatid, ng katuwaan. Naintindihan po ba natin? Kaya nga, sabi ho ganun, humihina ang katawan, pero pinalalakas ng Espiritu. Why? Sapagkat ang isang tao na mayroong Diyos sa puso niya, humina man ang katawan niya, pero palalakasin naman ang kanyang spiritual. Eh paano na lang kung wala kang Diyos? Naintindihan po ba natin? Kaya hanga ako kay Tatay Santi. Simula pa doon, maglalakad, papunta rito. May tama na ang paa niyan. Pero nakita nyo, Changlita. Di ba? Bawat isa sa inyo, may mga nararamdaman. Pero pinili nyo na pumunta sa gawain ito sapagkat mahina ang katawan, pero pinalalakas kayo ng inyong kaugnayan kay Kristo. Amen? Yun ho ang dahilan kung bakit kasama-sama ko yung mga ito. Kanina ho, galing lang kami sa isang kapatiran. Hindi lang mapahindian. Birthday po eh. Eh, ang hirap naman pag hindi mo pinuntahan. Baka magtampo. So, pinuntahan ho namin. Amen? Pagod na yung mga yan. Pero kahit mahina na ang katawan nila, mga kapatid, pero lumalakas ang kanilang espiritu. Lalo na kapag magkakasama po kami, no? Lalo naming napapasaya ang bawat isa. Kaya nga ho, kahit maraming joke, no, na corny sa loob ng kotse, tumatawa na lang ako. Bakit po? Kasi nagbibigay kalakasan yun sa kanila. Joke lang! Baka hindi na kayo. Lalo na yung isang yun. na, na, naintindihan po ba natin yun? No? Kasi napakahalaga po nun eh. Kung halimbawa pagod na ang lahat tapos ikaw magpapakita ka pa rin ng pagod, ay wala na. Wala na matitirang kasipagan. Amen? Ay, humihina ang aming katawan, pero pinalalakas ng Espiritu. Balikan nga natin yung John. Sabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka, buhatin mo ang higaan mo at lumakad. Ano mababasa natin? Basahin nyo. Agad. Bakit agad-agad nakaramdam ng kagalingan yung lalaki? Dahil sa kanyang pananampalataya kay Kristo Jesus. Amen? Kaya ang pagparito nyo sa church, pananampalataya ho yan. Amen. Pananampalataya din ho namin yan sa Panginoon nagpapakita. Bakit? Kasi kami ay muling binuhay ng Diyos. Dati kami mga patay, pero ngayon, buhay na buhay sa Panginoon. Buhay na buhay po ba kayo? Ha? Kayong mga nandyan sa media, buhay na buhay po ba kayo? Kayong mga nasa labas, buhay na buhay ba kayo? No? Napapagod ang katawan.
pero hindi kailanman ang Espiritu. Sapagkat ang nagbibigay buhay diyan ay ang Diyos na nasa sa atin. Purihin ang Panginoon. Pwede bang palapakan natin ang Diyos? Para naman masaya tayo. At samahan nyo ng ngiti sa inyong mga labi. Kasi parang mga seryoso kayo. At parang galit kayo sa akin eh. Amen? Pangalawa, nakita na natin ang problema. Ngayon naman, titingnan po natin yung power. Ano yung power? Hindi ho yung kapangyarihan ha. Yung kalakasan. No, kalakasan. Kaya tingnan natin, pasensya na kayo, wala yung aking notes. Ganyan din sa muling pagkabuhay ng mga patay, ang katawang inilibing ay mabubulok. Ngunit kapag ito'y muling binuhay, hindi na ito mabubulok kailanman. Nakita nyo? Isipin nyo ha, na mabuti. Ang katawang inilibing ay pangit at mahina. Ngunit kapag ito'y muling binuhay, ito'y maganda na at malakas. Grabe, no? 44. Ang katawang inilibing ay panlupa, ngunit kapag ito'y muling binuhay, ito'y panlangit na. Sapagkat kung merong katawang panlupa, ay meron din namang katawang panlangit. Grabe, no? Ang tindi ng pangako ng Diyos. Forward, para lalo natin maunawaan. Yung pagkakaiba ng earthly body and heavenly body. Yung pagkakaiba ng panlupang katawan at yung panlangit na katawan. Ang panlupang katawan, mabubulok. Ang panlangit na katawan, hindi mabubulok. Ang panlupang katawan, mababa. Pero ang katawang panlangit, binibigyan ng pagpapahalaga. Amen! Ang katawang panlupa ay mahina, pero ang katawang panlangit, napakalakas. Napakalakas. At ang katawang panlupa ay natural na nabubuhay, pero sa mga bagay na natural, pero ang katawang panlangit ay nabubuhay sa mga bagay ng Diyos, sa mga bagay ng spiritual. Sino sa inyo ang gusto ng katawang panlangit? Tasa kamay. Amen. Isang araw, yung katawang lupa na yan, papalitan ng Diyos ng katawang panlangit. Alam nyo ba, meron pa ba yan, Enzo? Tingnan nyo ha, hindi na kailangan ng araw o ang buwan sa lungsod dahil ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbibigay ng liwanag at ang tupa ang ilaw doon. Alam niyo po ba mga kapatid, sa muling pagkabuhay, kapag pinalitan na ng Diyos yung katawan natin ng panlangit, wala na kayong makikitang, hindi na kayo mag-aasam na matulog. Wala nang tulog sa langit. Amen. Wala nang gutom sa langit. Bakit po? Maliwanag. Kasi bakit natutulog ang tao? Bakit natutulog ang tao? Pagod. Bakit kailangan siya matulog? Para makabalik na muli yung kanyang lakas. Kaya kailangan niyang magpahinga. Ilang oras ang dapat na itulog natin para makabalik? 7 to 8 hours. Dapat kumpleto yung tulog na yan. Para makapag-numbalik, ang tawag dyan sa English, rejuvenation. Ibinabalik mong muli yung lakas mo. Pero, kapag ang katawan natin ay pinalitan ng katawang panlangit, wala ng araw o wala ng buwan. Kasi, kaya naiisipan nating matulog dahil alam nating gabi na. Gabi na. Pero kung walang araw at gabi, hindi natin alam kung anong oras tayo matutulog. Kasi walang naghahati sa araw at gabi. Pero sa pagdating ng takdang panahon, wala na kayong makikitang araw, wala na rin kayong makikitang buwan. Next. And so, Revelation 22, verse 5, wala nang gabi roon, kaya hindi na kailangan ang mga ilawan o ang liwanag ng araw. Dahil ang Panginoon, Diyos, ang magiging ilaw nila at mag-aari sila magpakilanman. Kaya hindi na tayo makakaranas ng init. Dahil bakit? Wala ng araw eh. Alam niyo po ba na wala ng araw? There is no more sun. Pero there is sun. Ano yung sun? S-O-N. Yung wala na, S-U-N. Ano yung sun? Siya na ngayon ang magiging
ilaw. Kaya hindi na kailangan ang mga ilawan o ang liwanag ng araw dahil ang Panginoong Diyos ang magiging ilaw nila. Grabe ang liwanag ng Diyos, no? Para tanglawan ang mga tao ng kanyang liwanag. Naisip niyo po ba yun? Alam niyo, dito ko lang naisip yung mga magagandang salita. Kaninang umaga, hindi ko naisip yun. Naisip niyo po ba? Yung si Yesu Kristo ang magiging ilaw. Gaano kaliwanag yun? Sa dami ng tao na nandoon sa kalangitan. No? Paanong nagsilbing ilaw ang Panginoong Hesus Kristo? Kaya ho, mapapansin nyo, next, makikita nyo po mga kapatid, sa huling kalalagayan ng pangwalang hanggan, ayon doon sa ating binasa, Revelation 21:22, makikita ho natin, lahat ay bago na. Wala nang pagkakasakit, wala nang paghihirap, ngayon may paghihirap. Katotohanan niyan, darating tayo. Darating tayo sa mga bagay na ayaw natin, talaga. Pero mangyayari po sa atin yan. Sapagkat yan, ayan ang nagpapakita ng pagiging tao natin. Mahina, madaling magkasakit. Dahil tayo ay tao. Amen? Kaya mapapansin niyo po mga kapatid, sa eternal state, wala na kayong makikitang araw. I-forward mo nga, mga kapatid. Ano? Tingnan nyo ang eternal state, pangwalang hanggan, future, yung hinaharap, yan na lang inaantay natin na mangyayari sa atin. No, mangyayari yan sa panahon ng millennium. Wala nang kasalanan. Wala na kayong pag-iisip na masama kasi wala nang kasalanan. Wala nang pagkakasakit. Wala nang health card. Wala nang hospital. Kasi wala na. No Satan. Wala na si Satanas. Wala nang dagat. Wala nang kamatayan. Umiiyak o naghihirap. Wala nang araw, wala nang buwan, wala nang templo, wala nang gabi, wala nang kasamaan, at wala nang sumpa na mangyayari sa buhay natin. Amen. Basahin nyo na lamang po yung mga talatang yan. At makikita ninyo, sa kalalagayan pang walang hanggan, wala na yung hirap na nararanasan natin. Wala nang tulog. Hindi ka na matutulog. Hindi ka na magugutom. Wala nang Jollibee. Wala nang McDonald's sa langit. Amen. Sapagkat pinawi na ng Diyos ang lahat ng bagay noong tayo ay tao pa. Inaasam niyo po ba sa langit? Inaasam niyo po ba sa langit? Amen. Minsan maraming tao inaasam ang langit, no? Pero sa church lang, absent palagi. Pero umaasam ng langit. Pero sa church, hindi binibigyan ng pagpapahalaga. Tinatamad magsimba. Pero gusto sa langit, darating din ang panahon, pagsisisihan ng tao, ang lahat ng desisyon na ginawa niya sa kanyang buhay. Kung hindi niya bibigyan ng pansin ang kanyang ugnayan sa Panginoon. Amen. Kaya, tapos yun ang isulat? Di pa. Kaya napakahalaga, mga kapatid, na ang hangarin ng ating puso, mabigyan natin ng karangalan ng Diyos. Kasi, kung hindi yan ang mangyayari sa atin ay katulad ng mayaman. Na may pangalan ba yung mayaman na namatay sa panahon ni Lazaro? Di ba sabi niya, naghihirap ako sa apoy na ito. Grabe yung hirap. Nararamdaman niya yung hirap. Hirap ka na nga dito sa lupa. Nung namatay ka, hirap pa din yung iyong pupuntahan. Grabe, no? Amen? Okay, magsusulat pa po kayo? Talagang dito sa gustong-gusto ko kayo. Kasi nagte-take down notes kayo. Pero hindi ko sinasabing, dahil hindi nagte-take down si Sister Linda, hindi ko siya gusto, ha? Pero natutuwa ako dahil nagte-take down notes kayo. Amen? Ngayon, ang mga Bible nasa cellphone na. Minsan, di ko alam kung binabasa talaga yung Bible o merong tinitingnan doon sa cellphone. Amen? So, forward. So, makikita ho natin, mga kapatid, yung dalawang bagay.
Pag-aralan na lang natin para naman do'n sa mga absent, 'no, ngayong linggo. Sa susunod na natin titingnan yung permanency. Amen? At yung pang-apat, basta ngayon narinig natin ang aralin ng problema at saka ng lakas, yung power. Amen? Anong problema natin? Sa katotohanan, daraing tayo habang nasa katawan tayo. Amen? We grown. Pangalawa, mga kapatid, makikita nyo po, yung katawan natin na dating malakas, manghihina. Hindi bubutihan. Amen. Pero, kung ikaw ay may kaugnayan kay Kristo, yung mahina mong katawan, pinalalakas ng kanyang espiritu. Amen. So, yun po yung ating aralin na ginawa ko ngayong hapon ito. Magandang hapon at maraming salamat. May natutunan po ba kayo? May natutunan po ba kayo? Amen. So, dito lang yan. Special lang yan sa inyo. Ha? Yung aralin na yan. Para magising tayo sa katotohanan. No? Kung iniisip mo na hindi mo kailangan ng Diyos, kailangan mo ang Diyos. Dahil mapapahamak ang iyong kaluluwa kung wala ang Panginoon sa iyong buhay. Amen. Tayo po'y tumayo at sumamba sa Panginoon. Awitin po natin yung awiting natagpuan. Kung natagpuan na natin ang Diyos sa ating puso, nawa ay makita natin ang lubusan. Ang Diyos sa buhay natin. Amen. Meron ba tayo dyan natagpuan? Sir? Sabay-sabay po tayo. Habang inaawit natin ang awiting ito, nais mo po, puso niyong may puso sa Diyos. Amen. Kasi Diyos lang ang makapagpapalakas sa inyo. Kayo ay nabibigatan sa mga pagsubok na inyong naranasan. Kapit lang kayo sa Diyos. Magtiwala lang kayo sa Panginoon. At ang Diyos na inyong pinagtitiwalaan, palalakasin kayo ng Panginoon Diyos. Yan ang magpapalakas sa inyo. Ang Diyos na nasa sa inyo. Magpapalakas sa inyo. Pwede po natin. Makipagpapalayan po sa Yes, Lord. Doon sa krus, ako iyong pinangalan. Iamin natin ang puso. Minsan pa, kaya natin ang awitin ito. Ang palakas ng buhay.
Hallelujah. Hallelujah. Sagat ko, wala sa presensya. Ito lang ang pagbibigay ng kalakasan sa katawan ng hihina. Palakasin mo. Mamalaki sa presensya. Aming Ama, salamat po sapagkat simula nung kami sumasampalataya sa iyo, aming natagpuan ang tunay na magpapaligaya sa aming buhay. Aming natagpuan ang tunay na katiyakan para sa aming kaligtasan. Salamat sapagkat hindi kami ang humanap. Kayo ang humanap sa amin, Panginoon. Kumilos, gumawa ng mga dakilang bagay sa buhay namin para makinabang kayo. Salamat sa inyong kahabagan at kaawaan. Sumasampalataya kami na patuloy po na kahabagan at kaawaan niyo ang bawat isang pusa. Patatawarin sa lahat po ng aming pagkakasala. Minsan marami kaming pagkukulang. Pero kahit kailan di kami kulang sa iyo. Minsan marami kaming tanong sa kapatid. Pero kahit kailan naging mabuti po kayo sa amin. Salamat na Diyos sapagkat hindi po kayo nagbabago. Magbago man ang panahon, magbago man ang mga tao, patuloy kayong hindi nagbabago sa amin. Sabihin natin, maraming salamat. Sa inyo, maraming salamat. Amen. Hallelujah. Dalangin ko ang mga taga-Kabuyaw, si Nanay Linda, si Tatay Sandy, si Nanay Mercy, at saka si Changlita. Patuloy niyong punuin ang kanilang puso ng pag-asa. Pag-asa
na magbibigay po sa kanila, Panginoon, ng kagalakan at kapanatagan sa kanilang buhay. Sa anumang pagsubok na kanilang pinagdaraanan. At alam po namin, hindi mo sila iiwanan o babayaan, Panginoon. Patuloy mong panalaguin ang iyong mga salita. At ito ang magsisilbing ilaw, tanglaw at gabay sa kanilang sa bawat desisyon ng kanilang ginagawa. Pagpalain mo po ang buhay nila, Panginoon, ng inyong makapangyarihang kabutihan, ng inyong makapangyarihang kapatawaran, at ng inyong makapangyarihang na bumabago sa buhay ko namin at sa aming perspektibo upang maunawaan ng aming mga puso ang kahalagaan ng aming pinag-aaral. Matumuhan ang aming mga puso sa mga bagay na pagkalangitan at hindi lamang sa mga bagay na panlupa, sapagkat temporary lang ang mga bagay na panlupa, pero pang walang hanggan ang mga bagay na panlangit. Salamat po, aming Ama. Binibigay po namin sa iyo ang papuri at pangungatian sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na nabubuhay at naghahari magpusang walang hanggan. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Tayo po ay magkakaloob sa Panginoon. Kuha po kayo ng sobre. Sobre po. Okay po. Tatay Sandy, okay na po. Kayo? Magbibigay ba kayo sa gawain ng Panginoon? Okay. Sai. Para sa ating kaloob. Sa mga kamay na nagbigay. Hallelujah. Salamat po, O Diyos, sa inyong pagpapala na hindi po nagkulang kailanman, O Diyos. Salamat po sa mga nagbigay, maging sa mga hindi po, O Diyos. Tunay nga na ikaw ang magpapala sa lahat, Panginoon. Magamit lamang po ang mga kaloob na ito para sa pagtataguyod ng gawain dito sa crosswalk Kapuyaw, O Diyos. Hallelujah. Hayaan mong pagpalain niyo din po ang mga kamay, Panginoon, mga gawa ng kanilang mga kamay, O Diyos. Ano man ang kanilang tinatangkilik, ano man ang kanilang mga pinagkakakitaan, pagpalain niyo po sila, Panginoon. Marami po salamat, kaya sa inyo po nagmula ang lahat ng bagay. Sa inyo lang po namin binabalik ang lahat ng kapurihan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Friday, tayong gawain. At magchat-chat po ako kung mag-visitation po tayo. Kasi meron po akong inaasikaso ngayon. Kailangan po tapusin ang mga papeles sa SSS. No? At pag natapos po yun, magchat-chat po ako kung pwede na tayo mag-visitation. Kasi hanggang ngayon, hindi ko matapos yung problema ng documents na misis. So, marami pang mga notaryo na kinakailangan po ano. At maraming iniwan na dito kasi misis ko. Yung mga sa akin pong inaasikaso. Kaya matapos lang ho ito lahat ng mga problema. Basta mag-chat-chat ako sa inyo kung kayo po ay mag-visitation sa bawat bahay. Amen. Yung mga kapatiran natin. Sabi ni Ninang, dadalo daw kay Sister Belinda. Hindi rin naman. Benito ka na. Sister Belinda. Okay lang yun. Kasi talagang yayain yung mga tao na wala pong encounter sa Diyos. Yun ang daan. Basang-basa ko na po yan. Kapag walang encounter sa Diyos, walang pakarasal mula sa Panginoon. Hindi pa rin natin basta-basta. Wala pang kusa. Kasi mas maganda ho yung may kusa. Hindi ho yung sinusot ko. Yun ang pinakamahalaga na mga bagay. Kaya, magtulungan lang tayo at alisin ang mga bagay
bagay-bagay at sabihin sa katabi, huwag kang pasaway. Yan. Alam nyo, mahirap ay mas maganda pang alagaan yung mga maliit kaysa sa mga may edad na. Saka mga sumpungit eh. Mga emotional. Naunawaan ko po yan. Naunawaan ko po yan. Amen. Malawak po ang ating problema, tumanda na rin ako. Kaya nagiging emotional na rin ako. Pero hindi ako magiging pasaway. Kasi gawain ito ni Diyos. Amen? So tayo po ay tumayo. Wawakas po tayo sa panalangin. Kaya po sa ating po para panalangin ang pangwakas. Mga disciple namin ito eh. Susunod na generation. Ay feel po tayo sa panalangin. Ama, salamat po sa araw na ito, at naging matagumpay ang gawain dito sa CWCC Kabuyaw. Yes. Lamang po ang iyong pagsama sa aming pagsasamantala ng pag-iwa-hiwalay at muli mo kaming ibalik sa panambahang ito sa susunod na linggo upang mag-aral ulit ng iyong Yes. Samahan mo po sila sa lahat ng kanilang ginagawa sa buong linggo ito at gabayan niyo po sila sa kanilang lakarin sa kanilang pananampalataya. Lamang po Panginoon, tagumpayan ay lahat para sa iyo sa pamagitan ng para sa iyo lamang. Pangalan ni Jesus. Yes. Kamayan po tayo sa bawat isa. Kamayan. Kamayan natin ang bawat kapatid. God bless. Thank you. Oh, may lomi daw. Mainit pa ba yan? Maganda yan pag umuusok. Amen. Lomi muna tayo. Tayo bless. Salamat sa Panginoon. Amen. Ang init. Anyayaan natin si Enzo para mag-victory song. Wala na po, kinuha na po. Tan, ano ba ito? Incoming call? Ano yun? Nakalagay?